Ayan. Recording na tayo, no? Okay. So, try nga natin kung sumusulat yung tablet ko. Ayan. Okay. So, sana yung recording natin this time hindi na siya maputol. Kasi, nung previous classes ko, napuputol siya. Nagka-crash yung laptop. Yan, sana ngayon hindi na siya mag-crash. Okay, paano ba alisin tong... Ayan, okay na. Ayan, sabi ko nga kanina, no? Hanggang dito yung coverage ng midterm exams mo. Okay, internal control. Okay, tingnan natin ulit yung syllabus, no? Para matrack mo rin kung nasa na ba tayo. Okay, tapos na tayo sa planning ng audit, no? Okay, dito na tayo. General principles of internal control. Sabay na natin yung test of controls. Okay, tapos yun nga, midterm exam mo na. Ayan. So, tara. Start na natin yung discussion ng internal control. Ayan. So, buti na lang, hindi na bago sa'yo yung ilan sa mga topics dito. Kasi meron kang AIS nung previous semester, no? Accounting Information Systems. At na-discuss doon, kahit papano, yung internal controls. Okay, so makikita mo dito, yung breakdown nung chapter, no? Introduction. Yan, highlight lang natin. Definition ng internal control, which is, familiar na sa'yo. Next, yung components of internal control. Ito, familiar na rin sa'yo. Yung CRIMSI. Okay, yung 5 components ng internal control. Mamaya, isa-isayin natin. Tsaka, konting overview lang, no? Ayan, control environment, risk assessment, information and communication, control activities, then monitoring. So, yun yung 5. CRIMSI. Yung mnemonics namin dyan dati. Yun yung AIS. Next, inherent limitations ng internal control. Okay, ayan. Okay, after ng inherent limitations, yan naman, relevance of controls to the audit. Okay. So, dito kasi, hindi lahat ng internal controls is i-consider natin, no? Titingnan lang natin alin ba doon sa internal controls yung relevant para sa audit na gagawin natin. Okay? Next part, ito, internal control evaluation na in the FS audit. Okay, so ito na yung 5 steps na gagawin natin para dito sa internal control. Una, obtain an understanding of the internal control. Okay. Next natin, make preliminary assessment of control risk. Okay, sana naalala mo pa yan, ano? Control risk, pero ayan, di-discuss natin later. Step 3, determine the responses to the assessed risks. Okay, kung naalala mo pa yung risk-based audit approach, no? Una yung risk assessment, tapos kung paano ka magre-respond dun sa risks. Okay, ayan, dito mo makikita yung discussion ng test of controls sa step 3. Okay, next nyan, reassess level of control risk. Okay, tapos step 5, determine the nature, timing, and extent of substantive tests. Okay, pag may nakita kang ST dito sa handout natin, ang ibig sabihin nun, substantive tests. Pag may nakita ka namang TOC, ang ibig sabihin nun, test of controls. Okay. Ayan, so ito yung step 5, determine the nature, timing, and extent of substantive tests. Then, last part, itong deficiencies in internal control. Okay. So, overview lang ng magiging flow ng discussion natin. Ayan. So, tara. Start na natin. Introduction. Kung naalala mo, dito sa audit planning, dun sa understanding part, understanding the client and its environment, pinakita yung objective ng auditor. Ayan, basahin natin. The objective of the auditor is to identify and assess the risk of material misstatement
whether due to fraud or error at the FS and assertion levels, through understanding the entity and its environment, including the entity's internal control. Okay. So dito pa lang meron ka ng introduction kung ano ba yung gagawin mo dapat sa internal control. Dapat intindihin mo. Okay? Step 1 nga yan, di ba? Dun sa evaluation natin. Understanding the internal control. Okay. So sa objectives naman ng understanding of the client's internal control, makikita mo yung tatlo na yan. Okay. Una, identify the types of potential misstatements in the FS. Next, identify factors that affect the risk of material misstatements in the financial statements. Next, design the nature, timing, and extent of further audit procedures. Okay, so yung tatlo na yan yung objective. Okay, dito sa understanding ng internal control. Ayan, nakita mo na si TOC and si ST. Okay, again, si TOC, test of controls. ST, substantive tests. Okay. Ayan. So, para lang magkaroon ka rin ng idea kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawa na yan. Okay. So, di ba merong nag-i-exist na records yung company. Okay. And itong records na to, may risk yan ng material misstatements o yung mga potential na magkaroon ng fraud or error pagdating dito sa records na to. Okay? Para maiwasan yung mga risk na yon, nag-i-exist yung mga internal controls. Okay? Tapos, halimbawa, nandito yung risks. Ayan, risks. Sa ibang authors, sa ibang books, parang in-illustrate nila yan as shield itong internal control. Parang shield siya. Sinishield niya yung assets ng company from risks. Okay? So, ayan, pero itong internal controls na yan, may inherent limitations yan, Okay? Kaya may mga butas yung na yan. Shield na yan. So, nakakalusot pa rin kahit papano yung mga risks. Okay? So, tumatagos pa rin yung ibang risk, pupunta pa rin doon sa records. Okay, pero at least, kahit papano, nalilimit, nababawasan yung risks. Okay? So, kapag sinabing test of controls, tinetest natin yung controls. Okay, di ba? From the name itself, itetest mo tong controls na to. Titingnan mo kung designed ba siya properly and implemented, or ina-apply siya dun sa entity. Okay? Tinetest mo. Kasi kung ganun, kung applied siya sa entity, ibig sabihin, nalilimit nga yung risk na papasok dito sa records. Okay? So, kapag ganun, itetest mo nga yung controls. Then, kapag nasabi mong effective, malilimitahan na lang yung mga gagawin mong substantive tests. Okay? Yung test of controls, dito yung nagpe-pertain sa controls. Yung substantive test, ito yung bubuklatin mo mismo, yung records. Okay? Kaya substantive test ang tawag dyan. Kasi, yan, magbubuklat ka ng files, magva-vouch ka, titingnan mo yung mga kahon-kahon. Okay? Magsasampling ka. Okay? Ito yung medyo nakakapagod na part na, Hindi siya medyo, nakakapagod talaga siya. Okay. Sa audit. So, dapat, okay, sana magdasal ka na effective yung controls para at least mabawasan yung substantive tests na gagawin mo. Okay. So, ayan, parang overview lang. Para at least may idea ka na dito pa lang sa introduction. Ano ba yung TOC? Ano ba yung substantive tests? Okay, so puntahan natin itong internal control definition. Ayan, ito self-explanatory naman, basahin na lang natin. Internal control, process designed and effected by those charged with governance, management, and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of the firm's objectives with regard to the reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, and compliance with laws and regulations. So, ayan. Pinakita lang ano yung purpose ng internal controls, Pumasok nga dyan yung reliability of financial reporting.
Okay, yung reliability no records natin. Okay? Sakop din naman ng internal controls yung operations and yung compliance with laws and regulations. Okay, dito nagbigay din ng definition yung COSO, no? Si COSO, ayan yung definition niya. Ay yung yung meaning ng COSO, no? Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Yan yung formed in 1985 in response to instances of fraudulent financial reporting. Ayan. Siguro familiar sa iyo yung COSO framework, no? O naririnig mo na siya. COSO framework ng internal control. Yan yung definition niya. Halos same lang din naman. Basahin mo na lang. Ayan. Effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with laws and regulations. Okay. Punta tayo dito, components of internal control. No? Ito, familiar na nga sa'yo kasi na-discuss na to nung AIS mo. Components, yan si CRIM C. Okay. Control environment, yan yung C. Risk assessment, yung next. Information and communication. Yung M, monitoring. Okay, inuna natin yung M, no? Para mas madali siyang matandaan. Then, control activities, yung isa pang C. Okay, CRIM C. Ayan. So, ito, self-explanatory din naman, ano? Basahin na lang natin yung brief definitions dyan. Control environment sets the tone of the organization, influencing the control consciousness of its people. So, parang ito yung tone at the top. Dito papasok yung attitudes and philosophy of management, no? Ayan. So, kung makikita mo dyan, may elements din, ano? Yung control environment. Okay. Tingnan na lang natin yung mga naka-underline. Okay. Una, communication and enforcement of integrity and ethical values. Next, commitment to competence. Okay, ito sa side ng client, no? Competence no employees niya, mga tauhan ng client, no entity. Okay. Next, participation by those charged with governance. Okay, kasi yung ito pala, no, yung those charged with governance, iba siya sa management. Okay, mas ahead yung management. Okay, kung titingnan mo yung org chart, nasa taas si management, MGT, nasa baba si TCWG o yung those charged with governance. So, sino ba itong mga to? Those charged with governance, yung mga supervisors. Ano? Yan. Participation by those charged with governance. Ayan. Next, ayan, management's philosophy and operating style. Then ito, yung mismong organizational structure. Okay. So, babanggitin dito yung provide necessary information flow. No? Dapat daw yung structure ng organization magpo-provide ng necessary information flow. Or yung exchange na information dapat na-facilitate ng organization structure. Then yan, yung definition of key management's responsibilities and knowledge and experience of key managers. Yan, self-explanatory naman. So, kung binasa mo to, good ka na. Okay. Assignment of authority and responsibility. Okay, then, human resources, policies, and practices. Okay, basically, yun nga, for the entity as a whole. Okay. Yan si control environment. Yan, sabi rin dito, no, next bullet point, it is the foundation for all other components of internal control. Ano pa ba yung ibang components? Yung risk assessment, information communication, monitoring, and mismong control activities. And then nga, it includes governance and management functions and the attitudes, awareness, and actions of those charged with governance and management. Ayan, si control environment.
Okay, next na component natin is si risk assessment. Ayan, self-explanatory din naman. Basahin natin. Is the identification and analysis of relevant risks to achievement of objectives, forming a basis for determining how the risks should be managed. Okay. Then yan, all entities, regardless of size, structure, nature, or industry, encounter risks at all levels, and there is no practical way to reduce business risk to zero. Management must determine how much risk is to be accepted, and the goal of internal control in this area is on developing consistency of objectives and goals, identifying key success factors, and timely reporting to management of performance. Okay. So yan. So papasok din dito yung risk identification and risk management. So para ma-properly assess yung risk, syempre identify muna ano yung risk na nandiyan bago mo ma-analyze and ma-manage. Okay. Ayan. Next natin na component, itong information and communication. So dito napapasok yung AIS mo, yung mga learnings mo sa AIS. Yung mga general control, application control, yung mga yun. So information systems. Ayan. Information system consists of infrastructure, software, people, procedures, and data. Processes which are part of the information system include recording, processing, and reporting. Okay. So kasi 'di ba yung mga information system, mag-input ka ng transaction. Siya na bahala process. Okay. Then yung reports pwede ring ma-extract, no? Yung mga draft. Okay, from the system. Pero syempre i-edit mo pa 'yan. Nung accountant ni client. Okay? Then yan, may mga controls sa loob niyan, no? Yung mga na-discuss nga sa AIS mo, yung general, IT controls, tapos yung mga application controls. So, ang pinagkaiba lang naman nila, yung general pertaining sa entity as a whole, yung application controls, specific lang sa kung anong process. Halimbawa, payroll processing, yung controls dun sa payroll, or kung sa sales, o kung anumang transaction cycles. Yung control, okay? Yan, kung saan man applicable yung control na yon. Okay, information system encompasses methods that, ito alam mo na rin, identify and record all valid transactions, describe on a timely basis the transactions in sufficient detail, measure the value of the transactions properly, to determine the time period in which transactions occurred, then present properly the transactions and related disclosures. Okay, so tinitingnan yung una, validity, tapos yung sufficient detail, then properly valued ba yung transactions ba is tama yung monetary value. Then yung cut-off o yung time period kung saan dapat pumasok yung transaction, na-capture ba properly ng system. And yan, yung disclosure sa FS. Okay. Then ito, mga iba pang related topic, no? Information, yung mismo information, yung quality ng information na yon, yung pag-communicate ng information, and yung ways on how to communicate. Ito, basahin mo na lang sa libro mo. Okay, self-explanatory niya. Hindi ko na siya in-include sa handout na to. Okay, next natin, control activities or yung mismong internal controls na, no? Are policies and procedures to help ensure that management directives identified as necessary to address risks are carried out. Then, yan, control activities occur throughout the organization. Yan, nagbigay ng ilang types ng control activities. Una dyan, performance reviews. Okay, so halimbawa, ginawa na ng staff, nire-review ng supervisor.
Okay. So, limbawa, preparation ng bank reconciliation. Okay. Alam ko, familiar ka na to. Siguro, favorite mo nga to eh. No? Sa FinApp. Excuse me. Yung pag-prepare ng proof of cash, ano? So, nung una, parang challenging siya. Pero, bandang ulit, nag-enjoy ka, no? Cash. Okay. So, halimbawa, nag-prepare si accountant. Nag-prepare siya ng bank recon. Okay. Paano ba natin ipapakita yan dito? Ayan. So, halimbawa, ito. Bank recon. Pin-prepare ni accountant. Okay. Yan. So, nung pin-prepare niya yan, hindi pa dyan natatapos yung yung process, Halimbawa, nire-review pa ng head niya. So, accounting head or finance controller. Ayan. Hindi, accounting head na lang para accounting head. Ayan. So, nire-review niya yung bank recon na pin-prepare no staff. Okay, tapos kapag pasado na yan sa kanya, pipirmahan niya. Okay. Okay, kung bawa ganyan yung pirma niya, no? Ayan, so yun yung example ng performance review. Next natin, information processing. Perform to check accuracy, completeness, and authorization of transactions. So yan, self-explanatory din naman, no? Pero ito, nadaanan mo rin sa AIS mo, no? Sa pag-process ng transactions na pinapasok doon sa information system, ang daming checks, no? May mga accuracy. Tinitingnan din kung valid ba yung mismo in-input na data. Halimbawa, ang hinihingi lang no system is numerical, tapos biglang may pumasok na letters. So, yun. Sasalain na siya doon. Okay, dito rin titingnan yung completeness. Paano ba na nakikita yung completeness, no? Halimbawa, yung mga pre-numbered na sales order. Okay, kasi yung numbering na yan, sunod-sunod yan. So, kung halimbawa, may nawawalang isa, magduda ka na, no? Kung kumpleto ba yung sales order na yun. O kung ano mang file yun. O document. Then, ito, authorization of transactions. Ayan. Next, physical controls. Ayan, encompass physical security of assets. Ayan, halimbawa yung mga yung cash dapat nasa vault, yung mga ganyan. Control din yun. Okay, ano pa ba? Pati yung mismong files sa computer kasi asset din yan, di ba? Okay. So, dapat password protected. Okay. Yung mismong computer room, halimbawa, yung server nyo sa company nyo is nasa isang room lang. Dapat, nakalock yung room na yon. Okay. Control din yon. Tapos, yung authorized person lang yung makakapasok. Okay. Physical controls. And then ito, segregation of duties. Yan. Assigning different people the responsibilities of authorizing, recording, and custody. No? Authorizing ng transaction, recording ng transaction, and yung custody ng assets related. Okay, bakit ba pinaghihiwa-hiwala yung functions na yan? Kasi incompatible yan. Okay, halimbawa, pinagsama-sama mo si Juan, halimbawa, ayan. Si Juan, siya yung properly authorized na process ng purchase ng asset. Okay. Tapos, siya rin yung assigned na mag-record, no? So, halimbawa, ang binibili nyo is ano bang machine? Delivery truck. Okay, halimbawa, bibili ng truck yung company. Tapos, ito pa lang si Juan, meron pala siyang kaibigan, no, na may-ari ng tindahan ng truck, halimbawa, ganyan. So, ganoon. Pag in-authorize niya yung transaction na pagbili ng truck doon sa tropa niya
o sa kaibigan niya na nagse-sell ng truck, pwede niyang i-modify, no, yung pricing mismo. Halimbawa, in-authorize niya nga, no, okay na, valid na. Yung recording, pwede niyang i-overprice. Tapos, yung usapan pala nila nung tropa niya, mas maliit, lower, no? Okay, then yung difference doon sa ni-record and doon sa in-authorize, sa kanya na mapupunta. Ay, okay, tama. Yung ni-record and yung mismong actual price ng truck, kay Juan na mapupunta. No? Halimbawa, naghati na sila nung tropa niya. Okay, ganun. Then, ano pa ba? Yung recording and custody, pinaghihiwalay din. So, halimbawa, warehouse clerk. Okay, siya yung in charge sa paglabas ng mga inventory, no, and yung pag-record no inventory. Okay. So pwede niyang kuhanin yung asset doon sa warehouse, halimbawa inventory, tapos palabasin niya na merong sale na lang. Okay, doon sa records. So kaya pinaghihiwalay yung mga incompatible duties na yan. Para at least kung hiwa-hiwalay sila, halimbawa yung power ni Juan to authorize, yun lang yung power niya. Yung power to record nasa ibang tao. Okay. Para magawa ngayon yung mga maiitim nilang bala, kailangan pa nilang mag-collude. Okay, magkukuntsaba pa sila. And medyo hassle yan. Hindi mo kasi alam kung may integrity pala tong isa na to. Okay. Tapos sinumbong ka dun sa boss nyo. Okay, di ba? Hindi rin, at least madi-discourage yung mga personnel na gumawa ng kababalaghan. Okay? Ayan. So, yun yung mga ilan sa mga controls dito. Control activities. Yan, pinagsama-sama na yung physical controls. Then, yung information processing. Ayan. Na-discuss na din naman to. No? Okay, ayan. Iba pang topic dito, policies and procedures. Then, evaluation of control activities. Lastly, monitoring of controls na. No? Ito na yung M dun sa CRIMC. Yan. It is a process to assess the quality of internal control performance over time. Okay? Over time. Bakit? Kasi minsan, sa una lang magaling, sa una lang na-apply yung mga controls na in effect. Okay. So, dapat ini-evaluate o minomonitor. Minomonitor yung pag-conduct sa mga controls. Okay. Ano pa ang reason? Ayan. Internal control systems change over time. Okay. Monitoring ensures that internal control continues to operate effectively. Okay. So, dito, binanggit, monitoring can be done in two ways. Una, through ongoing activities. So, habang ginagawa yung control o habang pine-perform yung control, kasabayan niya yung monitoring. And pwede rin naman through separate evaluations. So, halimbawa, tapos na, ini-evaluate na lang bandang dulo. Okay, para masabing nag-ooperate pa ba yung control. Ayan, tapos ito self-explanatory naman. The greater the degree and effectiveness of ongoing monitoring, so halimbawa nga ito, effective daw, no? Mas konti yung need for separate evaluations o yung pag-evaluate mo bandang dulo. Okay. Then yan, considering results of preliminary engagement activities, ascertaining nature, timing, and extent of resources. So, ayan yung 5 components ng internal control. CRIMC. Tandaan mo yan, no? Control environment, risk assessment, information communication, monitoring, and control activities. Okay. Puntahan natin to. Inherent limitations of internal control. Ayan. Sabi natin kanina, no? May mga makakalusot pa rin na risks. Kasi may inherent limitations, yung internal control. Okay? Okay, basahin natin ngayon. Ano yung inherent limitations na yan? Internal control can provide only reasonable assurance that management's objectives are reached because of inherent limitations such as, yan, 5.
Management's requirement that control be cost-effective. Okay, so hindi naman sa tinipid yung control, no? Dapat kasi yung benefit na madederive mo sa pag-implement ng internal control, ma-outweigh niya yung cost nung pag-implement ng control na yun. Syempre, hindi naman libre yung mga controls na yan. Halimbawa, mag-hire ka ng bagong tao na magsasagawa ng control, or bibili ka ng system na para magawa yung internal control na gusto mo. Syempre, may cost yun. And dapat yung cost nun mas mababa kaysa dun sa benefit. Okay, dapat yung benefit ang mas mataas. Okay, next natin, controls are directed at anticipated types of transactions, not unusual ones. Inom lang akong tubig, guys. Medyo garagal na ako. Ayan. So, yung sinabi dyan, anticipated types of transactions lang yung mga nata-target nung controls. Syempre, no, kapag unusual, hindi mo naman alam kung kailan darating yung ganyan. Okay, so paano ka mag-implement ng controls dito? Okay, minsan ito pa yung mga risky o yung mga prone sa risk, yung mga unusual transactions na to. Since yung controls nga targeted sa recurring transactions o yung mga anticipated transactions, let's say yung sales, no? Asahan mo maraming control sa sales. Ayan. And yung mga unusual transactions, sila mahirap siyang gawa ng control. And yun nga, minsan ito pa yung mga prone sa risk. Ayan, limitation din yon sa internal controls. Next natin, possibility of circumvention of controls. So, circumvention, ibig sabihin, iiwasan yung control. Okay, so halimbawa, ito si Juan na may gustong gawing masama. Then, nandito si control. Nandito yung gusto niyang gawing kababalaghan. No? Bakit tao pa rin yan? Hindi, gawin na lang nating suso. Okay, basta, kunwari, ito yung magic na gusto niyang gawin. Ito yung control. Pag sinircumvent niya yan, okay, lalagpasan niya lang yung control. Pwede ba yun? Yes. Okay. Lalo na kung creative si Juan, ano? Creative. Meron ba tayong employees na ganyan? Meron. Isa ba ako doon? Secret. Okay. Hindi. Ayan. So, dapat, at least strong yung internal control, no? Para yung mga creative na employees na ganito, so kahit gano'n siya ka-creative, mahirapan pa rin siya mag-isip kung paano si-circumvent yung control. Okay, ayan. Pero limitation nga yan sa internal controls. Next, possibility of override of controls. Sino ba ulit ang in charge sa internal control? Management. Okay, pwede ba nilang i-override yung controls? Pwede, no? Kung gugustuhin nila. Limitation ba yun? Yes. Okay, last possibility that procedures may become inadequate due to changes in condition. Sabi nga rin natin kanina, no? Yung controls change over time. Depende rin sa kung ano yung conditions. Okay. Ayan. Next natin, relevance of controls to the audit. Excuse me. Ayan. It is a matter of auditor's professional judgment whether a control, individually or in combination with others, is relevant to the auditor's considerations in assessing the risk of material misstatement and designing and performing further audit procedures. So, ang gagamitin mo ulit, professional judgment. Okay, pero merong factors na makakatulong sa iyo diyan, ano? Kung paano mo i-assess ano ba yung relevant na controls. Ayan, nakalatag dito. Ayan. Una, auditor's judgment about materiality. So, yung pinag-uusapan natin, yung materiality, no? Previous chapters. Okay, baka kasi yung specific internal control na tinitingnan mo ngayon, ang ina-address lang pala niya na transactions ay mga maliliit o mga immaterial. Okay, so, hindi mo na siya i-consider na relevant. Next, size of the entity. Okay, pati yung nature niya. Okay, diversity and complexity of operations.
Legal and regulatory requirements. Nature and complexity of internal control systems. Ayan. Okay, so bago tayo pumunta dito, baka may questions ka? Bago tayo pumunta ng evaluation na. Okay. Baka may questions ka? Unmute ka lang. Ayan. Mukhang wala naman, no? Stop muna natin yung recording kasi baka hindi na